Mga kaibigan, maligayang pagdating sa ating channel. Salamat sa pagbisita at pagiging bahagi ng ating video ngayon. Sana'y mahanap ninyo rito ang inspirasyon, kaalaman at saya na inyong hinahanap. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Magkasama tayo lumikha ng mga magagandang alaala habang inaalam natin kung paano nagbabago ang buhay ng mga Pilipino sa Denmark. Base sa binanggit ng makatang si Oscar Wilde, to live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. Sa wikang Pilipino, ang pakahulugan nito ay ang mabuhay ng tunay at totoo ay siyang pinakapambihirang bagay sa mundo. Dahil sa karamihan ng mga tao ay humihinga lamang, wala nang iba pa. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga pagbabagong mangyayari sa inyong buhay kung kayo ay maninirahan ng matagal o panghabang buhay na sa bansang Denmark. Ito ay ibabase ko sa mga batas, kultura at kapaligiran ng bansa. Ang Denmark ay kabilang sa mga bansa sa Scandinavia na matatagpuan sa timog ng Europa, malapit sa Arctic region. Ayon sa Statistics Denmark noong nakaraang taong 2025, ang bilang ng mga mamamayang may lahing Pilipino na naninirahan sa Denmark ay nasa 13,844 na. Paano ba nagbabago ang buhay ng isang dayuhang Pilipino kapag ito ay nagdesisyon na manirahan ng matagal at permanente na sa Denmark? Kung napanood o napakinggan ninyo ang mga nakaraang video o podcast ng ating Lakbay Buhay channel, ay magkakaroon na rin kayo ng mamunting ideya kung bakit nagbabago ang buhay ng mga kababayan natin kapag nakatira na ng matagal sa Denmark. Unahin natin ang anyong pisikal ng mga Pilipino. Ang unang dahilan kung bakit nagbabago ang anyo ng mga Pilipino ay dahil sa panahon. Kapag dumarating ang winter, ay kinakailangan na palagi magsuot ng mga damit panlamig at karamihan ay ayaw magsilabas. Ang mga kutis o balat ng mga Pilipino ay nagiging mamula-mula, pumuputi, o unti-unti na kumikinis habang natatagalan na ang pananatili nila sa Denmark. Ang ikalawang pagbabago naman ay ang mabilis na pagyaman ng mga kababayan natin kapag nakapunta na sa Denmark. Ito ay dahil sa mataas na palitan ng piso at kroner sa pandaigdigang kalakalan. Malaki ang kanilang mga sweldo, marami at magaganda ang mga benepisyo sa trabaho. At kung mawalan man ng trabaho, ay maraming mga ayuda na natatanggap mula sa gobyerno. Isa pang kapuna-punang pagbabago ay mas may mga bilib na sa sariling talino at malakas na ang loob ng mga kababayan ng mga Pinoy kapag nasa Denmark. Ito ay dahil sa napipilitan ng mga Pilipino na mag-aral ng wikang Danish, lalo na kung may plano sila na manirahan ng matagal at permanente na sa bansa. Dahil dito ay nasasanay na silang magsalita ng 3 o 4 na wika at minsan ay mas mahigit pa. Hindi ba't nakakabilib ang mga taong nakakapagsalita ng maraming lengguwahe o wika? Madami ding nakakasalamuha na iba't ibang mga dayuhan galing sa iba't ibang mga bansa sa mundo ang mga Pilipino dito. Sa Denmark ay nabibigyan ng mga pambihirang pagkakataon ang mga Pilipino na masaksihan, maranasan, makasalamuha ang mga tao, mga produkto, mga lugar at mga pangyayari na isa sa mga pinakamahuhusay at pinakamagaganda sa buong mundo. Halimbawa na lang ay yung mga artista, mga politiko, mga modelo, o iba pang mga kilalang mga tao ay makikita mo ng libre at tahimik na gumagamit ng pampublikong sasakyan gaya ng bisikleta, bus, train o LRT
papunta o pauwi galing sa trabaho o sa pamamasyal. Marami ring nararanasan na modernong mga pagbabago ang mga kababayan natin sa Denmark mula sa kani-kanilang mga tahanan, sa kani-kanilang mga trabaho o mga lipunang kanilang kinabibilangan. Ang digitalization ay ipinatutupad sa buong bansa kaya mas nagiging komportable ang pamumuhay para sa lahat ng mga mamamayan. Kasabay pa nito, kung ang ibang mga bansa ay patungo sa pagsira ng kalikasan ng mga ginagawang mga pagbabago, ito naman ay kabaliktaran ng mga batas na ginagawa ng gobyerno sa Denmark. Ang mga Pilipino dito ay natututong makipagtulungan sa pangangalaga at pagpoprotekta sa mga likas na kayamanan o kalikasan sa kapaligiran. Binabago din ng bansang Denmark ang mga nakasanayang kaugalian at kultura ng mga Pinoy kaysa diyain man nila ito o hindi. Ito ay dahil sa nasanay na silang mag-isang mamuhay, magtiis sa pakikisama sa mga katrabaho, at matagal na paghihintay upang maaprubahan ang kanilang mga visa o permit. Nagbabago din ang mga Pilipino dito dahil na din sa mahusay na sistema ng edukasyon, trabaho, gobyerno, media at iba pang mga institusyon sa bansa. Ang makapagtapos ng edukasyon sa Denmark ay nagbibigay sa mga Pilipino dito ng mas magandang pamumuhay dahil maipapantay na nila ang kanilang mga sweldo at pamumuhay na tinatamasa ng mga profesional na mamamayan sa bansa. Mas mapoprotektahan na sila ng mga batas laban sa mga pang-aabuso sa pasweldo at mga pakikitungo sa kanilang mga trabaho. Nagbabago ang buhay ng mga Pilipino kapag natutupad na ang kanilang mga pangarap sa buhay sa madaling panahon. Nakakabili sila ng bahay, kotse, alahas, mga bagay na hindi nila natatamasa sa kanilang pinanggalingang mga bansa. Pangkaraniwan na din na maraming Pilipino sa Denmark ay patuloy pa rin ang pag-unlad sa buhay kaya nakakapagpatayo pa ng sariling mga negosyong pangkabuhayan sa loob at labas ng bansa. Ang kakayahan ng maraming kababayan natin sa Denmark na makapamasyal sa iba't ibang bansa sa Europa o sa ibang panig ng mundo ay isa ring nakakapagpabago sa mga buhay. Nararanasan na nila mismo ang kaibahan ng iba't ibang klase ng pamumuhay sa iba't ibang panig ng mundo. Ilan sa pinakamahalagang mga pagbabago pa sa pamumuhay ng mga Pilipino sa Denmark ay hindi sila masyadong nag-aalala para sa kanilang mga anak at hindi rin masyadong nag-aalala ang mga anak para sa kanilang mga magulang. Alam ng mga Pilipino na ang kanilang mga anak ay magsisimulang mamuhay na mag-isa pagdating sa edad na itinakda ng batas. Tanggap din ng mga magulang na sila ay hindi maaalagaan ng buo ng kanilang mga anak sa kanilang pagkakasakit at pagtanda. Magtutulungan kasi ang gobyerno at mamamayan upang masiguro na ang mga batas ay naipapatupad at ang lahat ng mga pangangailangan ng bawat mamamayan ay matutugunan. Sa kabilang banda ay maaaring mga may magsasabi na hindi naman lahat ng mga Pilipino sa Denmark ay nagbabago. Hindi naman natin maitatanggi na mayroon din naman mga Pilipino na hindi sumusunod sa mga batas at hindi apektado ng kultura sa Denmark. May mga Pilipino na ilegal ang paninirahan sa Denmark kaya palagi silang takot at desperado sa pamumuhay. Sila yung mga residente ng mga ibang bansa sa European Union o ibang mga bansa sa ibang bahagi ng mundo na pansamantala lamang na nagtatrabaho o naninirahan sa Denmark, kaya obligado lamang sila na sundin ang mga batas na tumutugma sa kanilang paninirahan sa bansa. Sila iyong mga masyadong malaki ang pagkakaiba ng mga pananampalataya o relihiyon. Sila din iyong mga mabababa ang antas ng pamumuhay o yung mga mahirap sa buhay na napakahirap maitugma sa mga batas, kultura at mga pamantayan sa Denmark. Sila yung mga wala, mababa,
at iba ang mga pinag-aralan sa mga bansang pinanggalingan. Kaya ang mga nahihirapang magsipag-aral at makipagsabayan sa pamumuhay sa Denmark. Sila ang mga taong mga may sakit o kapansanan, yung mga matatanda na nakarating sa Denmark. Mahirap silang pilitin o bantayan palagi upang matulungan dahil masyadong malaki ang gagastusin ng gobyerno. Kabilang din sa mahirap baguhin yung mga ayaw magtrabaho, yung mga walang tirahan o homeless, at yung mga may kaso ng drug, alcohol, gambling, at ibang klase pa ng mga addiction. Ang mga pagbabago ng mga Pinoy sa Denmark ay nakasalalay sa maraming kadahilanan. Ngunit, ang mga Pilipino sa Denmark ay nagbabagong tuluyan kapag sila ay mayroon ng mga permanent residency o di kaya ay citizenship dahil sigurado na sila na ang kanilang mga karapatan ay garantisado na sa bansa. Hindi na sila basta-basta pwedeng puwersahin na paalisin sa Denmark o ipa-deport na lang basta-basta pabalik sa bansang pinanggalingan. Ang mga permanent residents ay maaari na makaboto sa national elections at na-enjoy na ang karapatan ng karaniwang mamamayan ng Denmark. Nasasakop na sila ng mga social benefits ng kani-kanilang mga lokal na gobyerno. Kapag naman naging Danish citizen na, ay maaari ng kumandidato sa mga elections at maaari na ring makasali sa retirement pension sa bansa. Ito ang mga ilan sa mga dahilan kung bakit nagbabago ang mga Pilipino sa Denmark. At hindi naman dapat katakutan ng mga pagbabago, lalo na't ito ay magiging kapaki-pakinabang sa pamumuhay ng bawat Pilipinong nakatira dito. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan. Sana ay naging kapaki-pakinabang ang video na ito para sa inyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga mahal sa buhay. Mag-iwan din kayo ng mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita, ingat kayong lahat!